Nitong nakaraan lamang ay may natagpuan ng NASA, isang black hole na mayroong kakaibang katangian. Ang mga black hole ay kayang higupin ng anumang bagay na nasa paligid nito. Mapupunta ang mga bagay na nahigop nito sa kawalan, lugar kung saan hindi kayang abutin ng kasalukuyang teknolohiya. Kamakailan lang ay may nadiskubre silang black hole na may ibang katangian. Imbis pahigop ay tila ba pabuga ang enerhiya nito. Imbis na kainin at wasakin ang mga bagay sa malapit dito ay tila ba kabaliktaran dahil may kakayahan daw itong bumuo o manganak ng bituin. Paano ito nangyayari? Bakit tila ba binaliktad nito ang mga unang pag-aaral ng mga siyentipiko? Ano ang magiging epekto nito sa mga naunang pag-aaral? Bakit sinabi ng ilan na marahil ito na raw ang karugtong o kabilang dulo ng wormhole? Bakit tila ba nagbago ang tingin natin sa katangian ng black hole? Black hole na kayang manganak ng bituin, yan ang ating aalamin. Mabilisang shoutout muna tayo kay Christian Segler na nagsuggest ng topic na ito. Kung may gusto kayong topic ay comment lang yan sa ibaba. Okay. Babalik tayo. Aminado ang mga siyentipiko na hindi pa nila lubos kilala ang mga black hole at ang mga katangian nito. Ang tanging alam lang natin ay kaya nitong higupin ang anumang bagay na malapit dito at dalhin sa kawalan. Napakarami pang ang teorya na maaaring ibang lugar at ibang panahon ang karugtong ng mga black hole. Ibang universe, tahanan ng ibang nilalang, at ibang teknolohiya. Gaya na lang ng wormhole halimbawa. Ang wormhole ay teorya ng isa sa pinakamatalinong tao sa history, si Albert Einstein. Mysterious passage ang tawag niya sa wormhole, dahil ang mga bagay na dumaan dito ay hindi na muling nakita pa. Ayon kay Einstein, ang wormhole ay binubuo ng dalawang pinagdugtong na black hole. Sinabi dito na kung papasok ka sa isang black hole ay may posibilidad na lalabas ka sa ibang lugar o ibang dimensyon. Ayon sa kalkulasyon ni Einstein ay sigurado siyang mayroon talagang wormhole. Yun nga lang ay hindi pa ito napapatunayan magpasa hanggang ngayon. Sinubukang i-revise ang pag-aaral na ito ng mga bagong siyentipiko subalit hindi sila nakapagpresenta ng mas matibay na ebidensya. Ibig sabihin, magpasa hanggang ngayon ay nananatiling pag-aaral ni Einstein ang mayroong solid na paliwanag. Ang tanging kailangan na lang gawin ng mga dalubhasa ay hanapin ang mga wormhole na ito. Kaya naman, nang makita nila ang black hole na tumutulong para makabuo ng bituin, ay agad nilang naisip na baka isa ito sa mga wormhole na sinasabi ni Einstein. Kung titignan natin ang ibang anggulo, ay hindi malabong makabuo nga ng star ang mga black hole kung pag-uusapan natin ang katangian ng isang bituin. Gaya na lang halimbawa ng ating araw. Ito ay bolang apoy na mayroong napakalakas na inward pressure. Isa rin ito sa mga dahilan ng pag-init nito. Hindi lang mga bituin ang may ganitong katangian, maging ang ating planeta ay mainit din ang loob dahil sa inward pressure at gravity ng mga ito. Sa madaling sabi, ang anumang naihigop ng black hole ay bumabiyahe ng mas mabilis pa sa speed of light, papunta sa kabilang dulo nito. Nakokompress ang mga ito ng sobra, dahilan ng pag-init nito at dahilan ng unti-unting pagbuo ng sarili niyang gravity. Ganyan ito inilarawan ng mga siyentipiko. Sa ngayon ay wala pa silang sapat na ebidensya, pero sigurado silang nanganganak ang black hole na kanilang nakita. Ito si Amy Reines. Siya ang nanguna sa pag-aaral na ito.
Buong buhay niya ay ibinuhos niya sa pag-aaral kung papaano ba nabubuo at namamatay ang mga bituin. Taong 2011 noong una niyang mapansin ang isang black hole na malapit sa Hennis 210 Galaxy. Ito ay may layong 30 million light years mula sa atin. Gamit ang Hubble Space Telescope ay nakakita siya ng kakaiba sa mga datos na nakalap niya. Pansin niya agad noong una pa lang na parang may kakaiba sa black hole na ito. Base sa mga unang datos na nakalap niya ay hindi ito pahigop kung hindi pabuga ang enerhiya na nakapalibot dito. Pansin niya na parang may isang bituin na nabubuo sa bahaging ito ng universe. Pero marami ang sumalungat sa kanya noong mga panahong sinasuggest niya pa lang ang ideyang ito. Nagkaroon pa nga ng ilang mga pagtatalo ang mga siyentipiko patungkol sa katangian ng black hole. Simula noon ay hindi niya na tinantanan ang pag-aaral sa black hole na ito. Pasalamat tayo sa Hubble Space Telescope dahil nitong nakaraan lamang ay naging matagumpay ang 10 taon niyang pag-aaral. Nagbago ang pagtingin ng lahat sa katangian ng black hole. Napatunayan ni Amy na mayroong mahinang outflow of gas ang nagmumula sa gitnang bahagi ng black hole at unti-unting nagsasama-sama at nagiging bituin. Kumbaga, para itong neutron star na may mahinang jets of plasma sa magkabilang bahagi nito. Ang pinakanakikitang dahilan kung bakit posible itong mangyari ay dahil kabilang sa tinatawag na dwarf galaxy ang Hennis 210. Maliit lang ito kaya wala itong masyadong outburst, hindi gaya ng malalaking galaxy na kapag ganitong pagkakataon ay baka malaking pagsabog ang nalilikha na masyadong malakas para makabuo ng isang bituin. Ang pag-aaral na ito ay nabuo ng 10 taon gamit ang Hubble Space Telescope. Paano kaya kapag James Webb Telescope na ang tumingin dito? Ang James Webb lang naman ang pinaka-high-tech na telescope na meron tayo ngayon na nagpapalutang-lutang sa ating kalawakan. Nagkakahalaga itong $10 billion. Ang ganitong halaga ay kayang bumuo ng napakaraming subdivision. Sinabi sa pag-aaral mula sa Italy na hindi bababa sa 40 bilyon ang black hole na meron tayo sa observable universe. Sa observable universe pa lang yan, paano pa kaya sa malayong universe na hindi na kayang abutin ng ating teknolohiya? Sa 40 billion na ito ay malabong walang magkarugtong dito. Siguro kung nabubuhay pa si Einstein ngayon, ay mas marami pa siyang mapapatunayan at madidiskubre gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Sinabi niya noon na posibleng white hole ang kabilang dulo ng mga wormhole. Sabi sa kanyang pag-aaral na kung papasok ka sa isang black hole ay maaaring sa white hole ka lalabas, ibang lugar at maaaring ibang panahon. Maraming nagnanais kumontra sa ideyang ito ni Einstein, subalit wala silang mailabas na mas mainam na pag-aaral tungkol dito. Kumbaga, hindi nila maribat ang mga ebidensya na nailatag ng ating henyo. Ano naman ang kailangang gawin para mapatunayan nga na totoo ang teorya ni Einstein patungkol sa mga wormhole? Iisa lang ang sagot dyan mga kapantas. Dapat tayong makalikha ng spaceship o anumang bagay na kayang sumabay sa speed of light para malaman natin kung totoong may kabilang dulo ang mga black hole. Isa ito sa napakalaking challenge ngayon ng mga siyentipiko dahil alam naman natin na hindi biro ang pumasok sa isang black hole. Ang nahihigop nito ay dumaraan sa loob ng tunnel na mas mabilis pa sa speed of light. Napakatinding pressure ang mararanasan ng anumang bagay na pumapasok dito. Kumbaga, hindi pa man din nakakapasok ng lubusan ang isang planeta o ang isang bituin ay posibleng maggula-gulanit na ito sa labas pa lamang. Sa ngayon ay wala pang bagay dito sa Earth o sa kalapit na planeta ang kayang mag-resist sa lakas ng black hole. Ibig sabihin, kaya niyang lunukin ng buo ang solar system nang walang kahirap-hirap. Napatunayan lang na hindi talaga natin kayang alamin ang lahat. Totoo ang sinasabi na hindi kayang arukin ng sinuman ang otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating pagtatapos ay talagang nakakamangha ang mga kayang gawin ng isang black hole. Biruin niyo yun, kaya pala niyang manganak ng isang bituin. Kapag buo na ang bituin na ito ay agad ko itong ipapalabas sa ating channel.
Kaya siguraduhin nakasubscribe ka at nakaklik na rin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong kaalaman. Yun lamang po para sa bidyong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.